Nangunot ang noo ko at kinuha na lamang din ang ibinigay niya. Hindi ko alam kung may magbabago ba kapag nagdala kami ng ganon, pero hinayaan ko na lamang din. Wala namang mawawala. Pagdating namin sa lumang mansyon, kakaibang kaba na kaagad ang bumalot sa akin. Iyon na namang pakiramdam na parang may nakamasid sa'yo. Luminga-linga ako sa paligid sa pag-aakalang may nakatingin lamang sa amin, ngunit kagaya kanina ay wala pa rin akong nakita. Malalim akong napabuntong hininga at saka tinuon na lamang ang pansin sa gagawin namin. Ang videographer ko ay sineset up na rin ang mga kamera ng gagamitin namin sa pagbibideo ngayon. Nang maset up na naming lahat, ay nagsimula na rin kami sa pagbibideo. Kaming 5 magkakaibigan ang tampok sa video habang kinukwento namin ang ilan sa mga na-research namin tungkol sa lumang mansyon na yon. Kung kailan iyon ipinatayo, kung sino ang unang nagmay-ari sa mansyong iyon hanggang sa mamatay ang may-ari, mapunta sa gobyerno. At hanggang sa ngayon ay pinamamahay na raw ng kung ano-anong klase ng mga elemento. Tanging ang ilaw na nagmumula sa liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing liwanag namin. Nagmistulang ghost town naman ang barangay na ito dahil sa sobrang dilim ng paligid at wala ka nang marinig na kahit anong tunog, puwera na lamang sa mga kulisap. Nakailang pagkuha pa kami ng video sa labas bago namin naisipang pumasok na sa loob ng bahay. Ngunit hindi pa man kami nakakapasok ng tuluyan sa loob ng bahay ay nakaamoy na kagad kami ng usok ng tabako. Iyon pa lang ay iniisip na kagad namin na marahil ngay may kapreng nakatira sa mansyong iyon. Minadali na namin ang pagbibideo sa loob ng mansyon at sinabi na lamang naming magkakaibigan ng mga napapansin naming sa loob. Hindi na namin nagawa pang lumibot sa kabuuan ng mansyon dahil baka magulo pa namin ang kapreng naninirahan dito. At iyon naman ang ayaw naming mangyari. Bukod sa wala kaming kasamang eksperto sa mga ganitong klase ng pangyayari, ay takot din kami na baka mapagkatuwaan kami ng kapre at may kung ano pang gawin sa amin. Halos 10 minuto lamang yata kami sa loob. Iniwanan na namin ang mga hinanda naming pagkain at 2 pirasong sigarilyo na rin para hindi kami sundan ng kapre. Ganon kasi yung alam kong dapat gawin para hindi ka sundan ng kapre kung sakali man. Nagdasal na rin kami at saka tuluyan ang umalis pagkatapos. Nang makauwi na kami sa bahay ng tita ni Joey, ay saka pa lamang kami nakapagkwentuhan sa mga napansin namin at iyong pakiramdam habang pumapasok kami sa loob ng lumang mansyon. Maging ako rin naman ay pinagtaasan din ng balahibo sa takot. Kinabukasan pagising namin ay abala na ang mga kamag-anak ni Joey para sa paghahanda sa mga pagkain ihahanda nila para sa kapistahan bukas. Tumulong na rin kaming magkakaibigan at kumuha na rin ako ng video, pandagdag lang sa mga videos na nakuha namin kagabi. Sa kalagitnaan ng trabaho namin ay nagulat ako nang bigla na lamang bumukas ang gate at pumasok ang ilan sa mga kapitbahay ng tita ni Joey. Pare-parehong mukhang takot na takot ang mga yon habang isa-isang pinagmamasdan kaming magkakaibigan. "Ano bang pinunta nyo dito? Bukas pa naman ang piyesta. O tutulong ba kayo sa amin ngayon?" Tanong ng tita ni Joey. "May kukwento kami sa inyo. Grabe na talaga ang panahon ngayon, ano? Hindi mo na talaga masasabi kung kailan aatake ang mapaminsalang aswang na yon. Alam mo bang pinaslang nila ang anak ni Aling Alma at Aling Vilma kagabi? May pinuntahan lang daw dyan sa kanto kagabi at hindi na nakabalik pang muli. Kinabukasan, wala nang buhay nang makita nila. Wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Kaya ang malakas ang paniniwala nilang lahat na aswang ang may gawa kung bakit namatay ang mga bata." Kwento ng isang babae. "Awang-awa nga din ako kina Aling Vilma at Aling Alma. Grabe yung iniyak nila kanina para sa mga anak nilang na maalam. Hindi ko din naman sila masisisi. Masakit naman talaga mawala ng anak. Mas lalo namang masakit na mamatayan sa ganoong klase ng paraan." Ani pa ng isa. Nag-iwas ako ng tingin at saka nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Hindi na ako nakinig pa sa kanilang mga pinag-uusapan. Ngunit iba naman sa aking mga kaibigan.
Mas abala sila sa pakikinig sa usapan. Palibhas ay kuryoso sila kung totoo nga bang may mga aswang. Hindi ko rin naman kasi sila masisisi. Ang hirap din naman kasi talagang paniwalaan na may aswang pa sa panahon ngayon. Nang matapos ang ginagawin ni yaya ko naman si Lonzo, video editor ko na nag-i-edit ng mga video namin nakuha kagabi para may upload ako ngayon. Iyon nga lang habang chinecheck ko ang recordings ng mga video, puro itim na lamang ang nandoon at wala nang mga nakuha naming videos kagabi. Kahit anong gawin kong kalikot sa mga kamera ng ginagamit namin kagabi, ay talagang wala na akong makuha. Ipinakita ko rin sa mga kaibigan ko ang nangyari sa mga videos. Maging sila hindi makapaniwala na wala ang mga videos na kinuha na namin kagabi. Pati nga sa tita ni Joey na ikwento nila yon. At tingin nito'y may kinalaman ng mga elementong nasa lumang mansyon kung bakit nawala ang mga videos na kinuhanan namin. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko baga yung napaka-imposible naman kasi talaga. Bigo akong bumalik sa aming kwarto. Nangihinayang ako ron sa mga nawalang video. Di sana'y mayroon ako may upload ngayon. Malalim akong napabuntong hininga. Nang maghapon ay niyaya naman ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa may ilog para maligot makapagsaya naman. Pinagsabihan din nila ako na hayaan na lamang ang video na nawala at pwede pa raw naman kaming mag-shoot ng panibago. Iyon nga lang ay hindi ko pa rin maiwasang hindi panghinayangan ng bidyong nawala. Sayang din kasi ang oras. Imbis na may upload ako sa YouTube channel ko ay nawala pa tuloy. Hayaan mo na yung nawalang video, Marco. Wala naman na tayong magagawa kung nawala na talaga eh. Huwag kang mag-alala at pwede pa naman tayong mag-video. Damihan na lang natin siguro yung copy para may backup tayo kung sakali mang mawala ulit. Ani Steven. Tumango ako. Lulusong na rin sana ako sa ilog at susunod na sa mga kaibigan kong naliligo na kung hindi ko lamang napansin ang isang babaeng nagtatago sa puno ng mangga habang pinapanood kami. Nangunot ang noo ko't kagad na nilapitan ng babae. Bakit pinapanood mo kami ng mga kaibigan ko? Tanong ko sa babae. Pinamulaan lamang siya ng pisngi at kita ko ang ilang beses na pagbubukas-sara ng bibig niya para sagutin ako. Ngunit sa huli na natili siyang tikom ang bibig. Tinignan ko siyang mula ulo hanggang paa. Ang ganda ng babae. Kulot na kulot ang maitim na buhok. Mahaba pa ito at namumungay ang mga mata. May matangos itong ilong at may mapupulang labi. Balingkinita ng kanyang katawan at gustong gusto ko kung paano siyang manamit. Simple lamang pero maganda at bagay na bagay naman sa kanya. Kukuha sana ako ng tubig sa ilog. Kaso, nahihiya naman akong lumapit at puro lalaki kayo doon. Nahihiyang wika ng babae. Umiti ako. Gusto mo ba na ako na lang ang kumuha ng tubig para sa'yo? Alok ko sa kanya. Umiti naman ng babae at iniabot sa akin ng 2 maliit na timba na kanyang daladala. Kinuha ko yun at kagad na bumalik sa pwesto ng mga kaibigan ko para kumuha ng tubig. Titig na titig sila sa akin at pare-parehong may ngiti sa kani-kanilang mga labi. Mukhang nakita nilang pakipag-usap ko roon sa babae. Akala ko ba maghahanap tayo ng haunted places dito sa Antique para sa YouTube channel mo? Pero mukhang iba na yatang nahanap mo ah. Panunuya ni Joey. Natawa naman ako't hindi na lamang siya pinansin. Nang mapuno ko na nga ang mga timbay, bumalik na ako sa kung nasaan ang babae. Akmang kukuhanin na niya sa akin ang mga timba ng iiwas ko yon. San mo ba ito dadalhin? Tutulungan na kita. Ani ko, may kabigatan din kasi ang mga tubig at liit ng katawan niya, ay paniguradong mahirapan siyang buhatin ng mga timbang may lamang tubig. Naku, wag na. Nakakaya naman at kaya ko na yan. Tugon niya. Ngumiti ako't umiling. Hindi na, ako na magbubuhat. Sige na. Wala nang nagawa ang babae kundi imuwestra sa akin ng daan papunta sa kanilang bahay. Habang naglalakad kami, tinanong ko siya kung ano ang pangalan niya. Siya raw si Esther, kasing edad ko lamang at nag-aaral pa. Nagpakilala rin naman ako sa kanya. Ngayon lang kita nakita dito. Dayo ka ba?
Tanong niya. Oo, kasama ko ang mga kaibigan ko at binisita namin ang tiyahin niya at makikipiesta din kami dito sa inyo. Tugon ko naman. Masaya ang pista dito, pero mag-iingat kayo. Hindi lahat ng dumadalo sa piyesta dito sa amin, ay puro mga tao talaga. Nangunot ang noo ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Madalas kasi na may mga nakikipiyestang mga aswang dito sa amin. Nagpapanggap sila bilang mga tao upang maghanap ng mabibiktima. At kapag nakakuha na sila ng mabibiktima, ay nasisiguro kong hindi na kayo muli pang masisinagan ng araw. Totoo ba talagang mga aswang? Oo, totoo ang mga aswang. Alam kong mahirap paniwalaan pero iyan ang totoo. At ilang beses na rin namin silang nakita rito. Hindi na bago yun sa amin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Esther, ay nagdire-diretso na kami papunta sa kanila. Pagkababa ko ng mga timbang may lamang tubig, ay nagpaalam na rin ako at iniwanan ko na siya doon. Kalaunan ay bumalik na ako sa mga kaibigan ko. Panay ang panunuya nila sa akin. Binibiro nila ako na nagawa ko para ihatid si Esther sa kanilang bahay. Tinawanan ko na lamang sila. Halos 1 oras din kaming nagtagal sa paliligo sa ilog bago kami tuluyang umahon. Pagbalik namin sa bahay ng tita ni Joey, ay tumulong kaming muli sa mga kailangang ihanda para sa pista bukas. Nang kumabi naman ay naganda na kaming muli sa pagtungo sa lumang mansyon. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang ako may kamera na dala na gagamitin namin sa pang-video. Paalis na ba kayo? Gusto ko sanang ipakilala sa inyo itong si Esther. Pasasamahan ko kayo doon sa lumang mansyon para hindi na maulit ang nangyari kagabi. Huwag kayong mag-alala. Albularya ang nanay ni Esther at maalam din siya kaya may ikot na ninyo ang buong lumang mansyon. Ani Tita Joy at iminuwestra sa amin si Esther. Nagtama ang paningin namin at kagad akong napagiti nang makita siya. Nginitian niya rin naman ako. Panina naman ang pangasar sa akin ng mga kaibigan ko. Natatawa na lamang ako sa mga pinaggagawa nila. Hindi nagtagal ay pumunta na kami sa lumang mansyon. Habang nasa daan at naglalakad ay paniyang tanong nila kay Esther kung ano ba talagang mayroon sa lumang mansyon na yon. Ibig sabihin tama nga yung sinabi ni Tita Joy na marahil iyong kapring nakatira dyan sa lumang mansyon ang may kagagawan kung bakit nawala ang mga video na kinuhanan namin dyan kagabi. Tanong ni Miko kay Esther. Hindi malabong mangyari yon. Maraming kayang gawin ng mga kapre, ngunit hindi naman sila nananakit. Guguluhin lamang nila kayo kung nagambala nyo sila. Pero ang sabi naman ninyo'y nag-alik kayo ng sigarilyo at makakain niya, hindi ba? Tingin ko'y pinagkakatuwa lang kayo ng kapre, kaya hindi niya pinakita ang mga video na nakuha na ninyo kagabi. Mahabang paliwanag ni Esther. Ganon? Paano yun kung magbibideo tayo ngayon tapos ay pagkatuwaan na naman tayo ng kapreng sinasabi mo, di mawawala na naman ang video na kukuhanin natin? Ani Joey. Hindi naman siguro kung magpapaalam tayo sa kanya. Iyon kasi ang hindi nyo nagawa kagabi. Napatango na lamang ako dahil tama naman si Esther. Hindi namin nagawang magpaalam. Kahit na hindi naman mga tunay na tao ang nakatira doon, ay dapat pa rin kaming magpakita ng respeto sa mga naninirahan doon at iyon ang kulang sa amin. Katulad sa ginawa namin kagabi, ay nagbideo na kaming muli. Ako, si Andrew, si Steven, si Joey at si Miko ang muling nasa harapan ng kamera at isinama na rin namin si Esther. Sa tuwing may tanong kami tungkol sa lumang mansyon, ay si Esther na mismo ang sumasagot niyon para sa amin.